Vivian, ikakasal na raw si Marco dun sa girlfriend niya. Saad ng kanyang pinsang si Emily. Hindi na agad mapakali ang kanyang puso. Hindi. Emily, hindi pwede. Mahal na mahal ko si Marco. Hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Hindi niya naman ganong kakilala ang Clarice na yon. Palagi nang inisip ni Vivian na para sa kanya si Marco. Magkakilala sila mula pagkabata. Naghahabulan ng tutubi sa bukirin, naliligo sa mabababaw na parte ng ilog tuwing tag-init, at nagbubulungan ng mga sikreto sa bangkong kawayan sa tapat ng bahay ng mga magulang niya. Ngunit iba ng lahat ngayon. 22 na si Vivian at hindi na batang may gasgas sa tuhod at sunog sa araw ang pisngi. Nag-aral si Marco sa Maynila at tuwing bakasyon na umuuwi. Mas matangkad na ito, mas payat at matikas ang tindig. Mas malalim ang tawa, mas maayos ang pananamit. At bigla na lamang hindi na ito si Marco na kababata niya. Ito na ang binatang lingunin ng lahat ng dalaga sa bayan. At nang bumalik ito, mayroon ng iba. Si Clarice na payat, maayos ang ayos, laging may pulang lipstick na hindi natutunaw kahit tirik ang araw sa probinsya. Hindi mapigilan ni Vivian na makaramdam ng panliliit sa bagong babae sa buhay ni Marco. Wala ka namang magagawa, Vivian. Yun ang pinangako nyo nun sa isa't isa ni Marco nung bata pa kayo. Halatang wala na yun para sa kanya. Kasi kung totoo siya, hindi siya babalik dito ng may Clarice. Malumanay na sabi ni Emily. Umiling si Vivian. Pero ayoko pa rin bumitiw. Emily, umasa ako. Umasa ako sa kanya. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng bayabas sa kanilang bakuran. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Sinabi sa kanya ni Marco na babalik na ito muli sa Maynila at malamang ay sasama si Clarice. Kapag umalis ito ulit, baka wala ng pagkakataon sa Vivian. Hindi, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang manatili. Kailangan niya akong piliin. Nakakatakot ang desperasyon sa kanyang boses, pero mas nakakatakot ang posibilidad na mawala si Marco habang buhay. May ginawa na siyang paraan at alam niya kung paano mapapaikot ang binata. May plano ako, saad ni Vivian. Napailing si Emily. Huwag mong sabihing itutuloy mo ang pamimikot sa kanya. May nangyari sa inyo nung nag-away sila ni Clarice. Pero nahimasmasan siya agad, 'di ba? Pinamukha niya agad na si Clarice ang mahal niya. Tinakbuhan ka nga niya nung umaga. Pero nagkaayos naman kami. Puno ng pag-asang sabi ni Vivian na kaya niyang may mangyari sa amin kasi may bahagi pa rin ako sa puso niya. Minahal namin ang isa't isa nung mga bata pa kami. Matabang siyang tiningnan ni Emily. Ano bang nagustuhan mo kay Marco? Okay siya noon pero ngayon hindi na. Alam mo kung bakit? Kasi manloloko siya. Namamangka siya sa dalawang ilog. The fact na may nangyari sa inyo habang sila, hindi pa rin siya umiiwas. Hindi ka ganito. Ano? Gusto mong maging kabit? Kahit na sabihin nating inakit mo siya pabalik, the fact na nakaya niyang gawin yun kay Clarice, hindi na siya mabuting lalaki. Kaya what made you think na hindi ka niya rin lolokohin along the process kung ikaw nga ang pipiliin niya? Vivian, mag-isip ka naman. Marami pa namang lalaki dyan. Don't settle for less. Pero matigas pa rin ang kanyang ulo. Hindi pa rin siya nakinig. Siya naman ang nauna kay Marco. Kaya nang dumating ito ng gabing yon, bigla na lang lumabas sa bibig ni Vivian ang mga salita na magpapabago ng lahat. Buntis ako, sambit ni Vivian kahit na alam niyang kasinungalingan yon. Natigilan si Marco, nawala ang ngiti, napalitan ng pagkagulat, pagkatapos ng hindi makapaniwala. Ano? Anong sabi mo? Ramdam ni Vivian ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Buntis ako, Marco. Anak mo ang dinadala ko. Napakamot si Marco sa buhok at umatras ng isang hakbang. Vivian, tayong dalawa. Hinawakan ni Vivian ang kamay nito at bakas ang desperasyon sa mukha. Totoo ang sinasabi ko. Kailangan kita. Huwag mo akong iwan. Akala niya, baka gumana. Lumambot ang mga mata nito na parang naguguluhan sa pagitan ng takot at pananagutan. Pero biglang may boses na umalingaw-ngaw, matalim na parang patalim.
Buntis? Bulalas ni Clarice. Lumingon sa Vivian at nakita ito sa may gate na nag-aalab ang mga mata. Marco! Singhal ni Clarice. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Nauutal si Marco at palipat-lipat ang tingin sa kanila. Clarice, ako... Nanginginig ang mga labi ni Vivian. Hindi na siya pwedeng umatras. Kapag inamin niyang nagsisinungaling siya, kamumuhian siya ni Marco, pagtatawanan ni Clarice at malalaman ng lahat na ipinahiya niya ang sarili. Kaya taas na o siyang tumingin kay Clarice. Hindi ako nagsisinungaling. Magkasama kami ni Marco, may nangyari sa amin. Kasi sa totoo lang, ikaw naman ang mga agaw. Ako ang nauna kay Marco. Ako ang pinangakuan niya at hindi ikaw. At ngayon, dinadala ko ang kanyang anak. Bumagsak ang palad ni Clarice sa kanyang pisngi bago pa siya makailag. Malakas, mainit at masakit. Napaatras si Vivian habang hawak ang kanyang mukha. Walang hiya! Nanginginig ang boses ni Clarice. Akala mo makukuha mo siya sa kasinungalingan? Alam ng lahat kung gaano ka kadesperada sa kanya. Uminit ang mga mata ni Vivian. Nagbabadya ang luha pero pinigilan niyang umiyak. Nanatili siyang nakatindig kahit nanginginig ang tinig. Natawa si Clarice ng mapait at malakas na sinampal si Marco. Sinubukan pa itong habulin ng binata pero galit na galit talaga ang dalaga. Marco! Malakas na sigaw ni Vivian nang iwan siya nito at sundan si Clarice. Dahil sa kasinungaling ang kanyang binuo, sineryoso yon ng kanyang ama. Nagsimula na rin ang bulungan. Habang naglalakad sa Vivian papunta sa palengke, hawak ang basket ng gulay, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. May ilang babae sa tindahan ng isda na nagbulungan habang nakangisi. Narinig mo ba? Buntis daw si Vivian. Anak daw ni Marco. May girlfriend na si Marco, si Clarice. Kaya nga, mukhang naloko pa yung taga Maynila. Alam naman nating lahat na patay si Vivian kay Marco. Nag-init ang tenga ni Vivian. Binilisan niya ang lakad, kunwaring walang naririnig, pero bawat bulong ay parang kutsilyong tumutusok sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya, maikasal sila ni Marco. Hindi pumayag ang ama ni Vivian na hindi siya panagutan. Kaya kailangang matuloy yun. Mabuntis siya ng totoo para hindi malaman na nagsisinungaling lang siya. Subalit may paraan talagang tadhana para malaman na hindi siya nagsasabi ng totoo. Naaksidente siya habang sakay ng tricycle. Sinugod si Vivian sa ospital at doon na lamang hindi naman talaga siya buntis. Galit na galit si Marco, maging ang kanyang ama. Vivian, anong kalokohan to? Nagpapanggap ka lang na buntis. Nakakahiya ang ginawa mo. Bakit ganyan ka kadesperada? Bulalas ng kanyang ama. Walang tigil ang pagluhan ni Vivian. Sorry po, Papa. Napailing ito. Akala mo ba makakalimutan ng mga tao to? Sinira mo ang pangalan mo. Sinira mo ang sa atin. Sinubukan ng kanyang ina na pagaanin ang bigat ng usapan. Pero halata pa rin ang pagkadismaya. Vivian! Bakit? Ano ka ba naman? Mahal ko po kasi siya, Mama. Hindi ko kayang mawala si Marco. Umiling ang kanyang ina. Hindi mo dapat ginawa to. Nanira ka pa ng relasyon ng iba. Kalimutan mo na ang kababata mo. May iba na siyang mahal at ayaw namin sa kanya. Lalo na at pinatulan kanya nang sila pa ng Clarice na yon. Pumayag lang kami dahil akala namin ay nabuntis kanya. Anak, huwag kang ganito sa lalaking yon. Gusto niyang isigaw ang katotohanan na ipaglaban pa. Pero ang kanyang pride, ang tanging natitira pa ang pumigil sa kanyang bibig. Kapag inamin niya, doble ang kahihiyan. Kaya tiniis niya ang galit, ang titig, ang mga bulungan. Kahit saan siya magpunta, nakadikit na ang issue na yon na parang putik na hindi malinis-linis. Kahit nang tuluyang lumuwas si Marco at Clarice sa Maynila, kahit lumipas ang mga buwan at walang lumabas na sanggol, huli na ang lahat. Pinagtatawanan siya ng bayan, kinakaawaan at kinamumuhian ng ilan. Walang magkagusto sa kanya dahil iniisip na isa siyang desperada na patay lang kay Marco. Ipinusta niya ang lahat para sa pag-ibig pero natalo lang siya at naiwang luhaan. 8 taon ang lumipas, pumanaw na ang kanyang ina. Sila na lang ng tatay niya.
30 years old na si Vivian, nakatayo pa rin sa parehong bayan, pero ngayon ay mas tahimik at mas maingat. "Alis ka mamaya?" tanong ng kanyang ama. Tumango naman si Vivian. "Opo." Nakapagtapos siya ng pag-aaral, pero hindi na siya naghahangad magtrabaho. Wala na kasing kasama ang kanyang ama. May pagkukunan naman sila. Iniwan sa kanya ng mga magulang ang ilang unit sa likod ng palengke sa bayan. Iba-iba ang umuupa, iba-ibang ugali, iba-ibang reklamo. May mga lupain din sila na may kaunting tanim at mga itikan na napapakinabangan nila. Hindi marangya ang trabaho, pero sapat na para may makain sa hapag at mabili ang mga gusto nila. Ayaw niya rin naman kasi ng buhay sa syudad. Gusto niya lang manirahan doon at mamuhay ng simple. "Sige po, aalis na po ako, Papa. Maniningil pa po ako sa mga paupahan," saad ni Vivian. Dala ang maliit na notebook. Mabilis siyang naglakad palabas. Una niyang pinuntahan si Ate Perla na nagwawalis ng bakuran. "Magandang umaga po, Ate Perla," bati ni Vivian. Tumingala ang matanda. "Ay, umaga din. Singil na naman." "Opo," mahinang ngumiti si Vivian. Inabot naman ito ang bayad. "Alam mo, Iha, kung nag-aasawa ka agad gaya ng iba, hindi ka mag-iikot-ikot para mangolekta ng renta." Parang tinusok ang dibdib ni Vivian, ngunit pinanatili niyang matatag ang ngiti. "Ayos lang po ako, ate. Salamat po sa bayad." Tumawa pa ito. "Nagsasabi lang naman ako. Ang ganda, mabilis kumupas, Iha. Baka maubusan ka ng pagkakataon." Mabilis siyang tumalikod. Pinipigilan ang init ng pisngi. Paulit-ulit na niyang narinig yon. Anong gagawin niya kung walang nanliligaw sa kanya noon? Hindi rin naman siya umaalis sa bayan nila. Kaya rin siguro hirap siyang makakilala ng ibang tao. Wala naman sa kanya kung may asawa o wala. Okay na siyang maging single habang buhay. Yun nga lang, ayaw naman yon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pinapaalalahanan siya palagi na mahirap mabuhay ng mag-isa. Sa pangalawang bahay, sumalubong si Leo, batang driver ng tricycle na may asawa at anak na. "Magandang umaga, Ate Vivian." Masiglan itong bati. "Magandang umaga, Leo. Magbabayad na ng renta." Kumamot ito ng ulo at nag-aalangan. Kalahati muna ngayon. Kalahati na lang sa susunod na linggo." Napabuntong hininga si Vivian. "Sige, pero wag mong gawing ugali, ha?" "Salamat, ate. Ikaw ng pinakamabait na landlady." Nakangiti ito ng todo at kahit papaano, nakagaan yon ng loob ni Vivian. Pagkatapos ng buong umaga ng paniningil, tirik na ang araw at buhay na ang kalsada. Dumaan siya sa palengke, dala ang bayong. Naghahalo-halo ang sigawan ng mga tinderong nag-aalok at mga batang nagtatakbuhan. At syempre, hindi na mawawala ang bulungan ngayong nakita siya. Yun siya, si Vivian, yung nagsinungaling na buntis daw, muntik nang makapikot. 30 na, wala pa ring asawa. Kawawa. Walang may gusto sa kanya rito. Dapat umalis siya rito sa atin para may makilalang bago. Tuwid at taas ang ulo niya. Kunwaring walang naririnig, pero bawat salita, parang batong lumulubog sa dibdib niya. Sa tindahan ng gulay, tinanong pa siya ng tindera. "Kailan kaya kami makakarinig ng kampana ng kasal, Ate Vivian? Baka naman si Kuya Berting na. Total, palagi siyang pumupunta sa inyo nitong mga nakaraang araw." Hindi na lang yun sinagot ni Vivian. Kamatis lang ngayon. Si Berting na 20 years ang tanda sa kanya. Wala pang asawa at nararamdaman niyang tipo siya. Sa lahat, ito lang ang walang pakialam sa mga ginawa niyang kahihiyan noon. Gayunpaman, ayaw niya naman rito. Hindi sa panlalait, pero ayaw niya sa pandak at malaki ang tiyan. Mahilig pa sa sabong, kaya mas lalong ayaw niya. Humalakhak ang tindera. "Mayaman si Kuya Berting, mapagbigay. Hindi ka na magtatrabaho kapag napangasawa mo." Ngumiti siya ng pilit, pero ramdam ang pag-ikot ng sikmura. "May kaya naman po ako. Mabubuhay po ako kahit hindi ako mag-asawa ng kahit na sino." Nagmamadali siyang umuwi. Gustong makalayo sa bigat ng libu-libong matang nakatingin. Nang makauwi, nadatnan niyang ama sa hapag. Vivian,
Anito at ibinaba ang tasa. Nakita ko si Berting kanina. Sabi niya wala ka pa raw sagot. Hindi agad nakapagsalita si Vivian. Papa, mabuting tao siya. Patuloy ng ama at hindi pinansin ang tono niya. Mayaman, iginagalang at hindi gaya ng kasing edad mo. May seguridad ka makukuha kapag siyang naging asawa mo. Hindi ko kailangan ng pera niya. Malamig na sagot ni Vivian. At saka parang tatay ko na po siya, Papa. Ayoko po sa kanya. 20 years ang tanda niya po sa akin. 10 years na lang may senior card na siya. Kung gusto niyo po na makakasama ko sa buhay, hindi po ideal si Berting. Napasimangot ang kanyang ama. Kailangan mo ng asawa. Hindi ka pwedeng habang buhay magpaupa lang at gawing chismis ng lahat. Ayaw mo bang magkaroon ng anak? Nanunuyo ang lalamunan ni Vivian. Dati, yun din ang pangarap niya. Mga anak, tahanang puno ng tawa, pagmamahalan. Pero, naglaho na yon. Masaya na po ako sa ganito, bulong niya. Hindi ka masaya. Biglang sigaw ng ama, sabay hampas ng palad sa mesa. Gusto mo bang tumandang mag-isa? Sa tingin mo ba'y titigil ang mga tao? At least kay Berting, may protection ka. May respeto. Napakagatlabi si Vivian. Pinipigilang pumatak ang luha. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Respeto? Sasabihin lang po nilang nag-asawa ako dahil sa pera. O dahil wala nang lang pumatol sa akin na taga rito, kaya kay Berting na lang ako bumagsak. Hindi ba parang mas nakakahiya po yun? Kung gusto niyo po ako mag-asawa, sige po, susubukan ko. Maghahanap po ako. Pero wag na po si Berting. Ang tanda-tanda na po nun eh. Bahagyang lumambot ang mukha ng kanyang ama. Kailan pa? Sige at lumayas ka muna dito at umalis kang may asawa na. Mas mabuti na yun kaysa habang buhay kang tawaging sinungaling. Iniba na lang ni Vivian ang usapan. Magluluto na po ako. Sa kusina, abala siya sa paghiwa ng gulay. Pero paulit-ulit sa isip niya ang tinig ng ama. 8 taon na mula nang nangyari yon, pero masakit pa rin tuwing maririnig niya. Kahit anong sipag, kahit gaano katahimik ang pamumuhay, parang man siyang hindi matanggal. Napakagat si Vivian. Yun na ba ang kapalaran niya? Mamuhay mag-isa at kainin ng chismis o magpakasal sa ayaw niya para lang mailigtas ang pangalan. Napatingin siya sa bintana. Sumayaw sa hangin ang mga gumamelang pula. Dumaan ang mga batang tumatawa at naglalaro. Biglang umigting ang pananabik sa dibdib niya. Gusto rin niyang marinig muli ang halakhak na ganoon. Gusto niya ng init, ng pag-ibig, ng tuwa. Pero ang mga luho na yon, hindi niya na kayang asahan pa. Maganda ang simula ng araw ng umagang yon. Naglakad-lakad siya at pumunta sa lupa nila sa Ilaya. Tiningnan niya kasi ang mga pinang-harvest na mais ng kanyang ama. Kaunti lang yon at ilalako lang nila sa mga bahay-bahay. Subalit natigilan si Vivian nang makita si Marco. Parang may kumurot sa puso niya. Mukhang nagbakasyon ito. Ang dating iniibig, ang pinagmula ng kanyang kahangalan. Naglalakad ito kasama ang asawang buntis. Napatigil si Vivian. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bayong na may mga lamang mais. Agad na masa ang palad niya. Ayaw niyang magpakita sa mga ito. Nahihiya siya sa kanyang mga nagawa. Mabilis siyang lumingon, naghahanap ng tatakasan. Natapat ang mga mata niya sa bahay ng tiyahin niya na si Aling Tonyang, na puno ng namumulaklak na gumamela sa harap. Walang pagdadalawang isip, pumasok siya at sumiksik sa likod ng mga malalagong halaman ng gumamela. Kumakabog ang dibdib niya at hinintay makadaan ng mga ito. Lalo pa siyang yumuko at masumuot sa halamanan. Umaasang walang makakakita sa kanya. Nakahinga si Vivian ng maluwag nang makitang nakalagpas na ang mga ito at wala na. Pero bigla na lang siyang may narinig na tunog ng zipper. Nanlamig si Vivian. Sa gilid ng kanyang mata, may gumalaw sa dulo ng hardin. Isang binatang maputi, matangkad na nakatalikod sa kanya. Nagmamasid muna, saka humarap sa hanay ng mga gumamela at pasipol-sipol pa. Saka nagsimulang umihi. Nanlaki ang mga mata ni Vivian nang makita ang ari nito na nakalawit na. At bago pa siya makakilos, tumilapon ang mainit na wisik ng ihi nito. Diretso sa kaniyang pinagtataguan.
Ah! Malakas at mahaba niyang sigaw. Napasigaw siya at tumalon mula sa likod ng halamanan habang diring-diri sa ihi nito. Nalagyan kasi ang kanyang paa at laylayan ng palda. May kaunting tilamsik pa sa kanyang pisngi. Napatigil ang binata sa gitna ng agos at namilog ang mga mata. Put! Hindi na nito nagawang makapagmura at tarantang isinara ang zipper. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Sigaw ni Vivian, umatras habang hawak ang basa niyang palda. Ang lalaki na nasa harap niya, siguro ay mga nasa 21 o 22 ay natigilan. Napangiwi tapos parang natatawa pa. Ako, nagtatago ka ba sa mga halaman? Hindi ako nagtatago. Balik ni Vivian habang namumula ang pisngi. Ako ay natigilan siya. Hindi pwedeng sabihing iniiwasan niya si Marco. Ako'y nakatayo lang. Sa likod ng halaman to? Kumibot ang labi ng binata. Ma, medyo kahina-hinalang gawain yun. Alam mo, mga lalaking boarders ang nakatira dito. Naninilip ka ba sa amin o baka sa akin? Parang nabasag ang dignidad ni Vivian. Mukha ba ako maninilip sa mga batang katulad nyo? At hindi ko gagawin yan. Ikaw, bigla ka nalang umihi. Tignan mo ang ginawa mo sa palda ko. Bakit mo inihiyan ang mga halaman? Mga bulaklak pa? Ang baboy mo? Teka lang, Miss Ma'am. Grabe ka naman magsalita. Hindi ko naman sinasadya. Nagtaas ito ng mga kamay. Ang tagal ko nang umiihi dito, wala namang babaeng sumusulpot. Ikaw pa lang. Sino bang sumisiksik sa halamanan? Isang alingaw-ngaw ng inis at kaihiyan ang lumabas kay Vivian. Nakadikit ang basa sa palda niya na parang tatak ng kamalasan. Napakamot ang binata at ginulo ang buhok. Sige, relax ka lang. Aayusin ko to. Aayusin? Ngumisi ito at may kinuha. Kalma naman, Miss Ma'am. Ang ganda mo pa naman. Wait lang. Pamangkin ka ng landlady namin, di ba? Madalas kitang nakikita nang lumipat ako dito sa boarding house ni Aling Tonyang. Kaya alam ko ang pangalan mo. Ikaw si Vivian, di ba? Ako nga pala si James. James Santiago. Ang pogi ng pangalan ko, no? Kasing pogi ko. Napairap si Vivian. Wala akong pakialam. Nakakainis kang bata ka? Mas lalo itong tumawa. Bata? Mukha pa ba akong bata? May ganito bang batang ganito kagwapo at kalaki ang muscles? 22 na ako, Miss Ma'am. Makakabuntis na ako. Kung naninilip ka man, nakita mo yung nilabas ko sa shorts ko. Pruweba yon na hindi na ako bata. Malakas niyang sigaw at tinakpan ng mga tenga. Humagalpak naman sa tawa si James, kaya gustong-gusto niya nang sapakin. Dapat sana'y umalis na si Vivian sa hardin ng kanyang tiyahin noong dumaan sina Marco at ang asawa nito. Pero nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod, kumakabog pa rin ang dibdib, at tumitili pa rin sa kanyang tenga ang tawa ni James Santiago. Para itong lamok na hindi niya mapatay-patay. Okay ka lang ba? Tanong ni James, medyo alanganin habang kinakamot ang batok. Hindi! Mariing sagot ni Vivian at mariing pinilipit ang laylayan ng kanyang palda. Hindi ako okay. Walang hiya ka. Hindi ko naman sinasadya. Mabilis nitong depensa. Seryoso, hindi ko sinadyang basbasan ka ng ganun. Namula ang mukha ni Vivian. Huwag mong gawing biro to. Anong basbasan? Umiinit ang dugo ko sa'yo. Tinaas ni James ang mga kamay at tumawa. Halatang aliw na aliw siyang asarin. Sige na, walang biro, pangako. Pero napatingin ito sa basang damit ni Vivian at napailing. Pero ang pangit ang first interact natin. Oo, kasi mapanghe. Ang panghi mo, James. Singhal ni Vivian. Hindi ito tumawa, pero may bakas ng pangaasar sa mukha nito. Okay, teka lang, ayusin ko nga kasi. Ang ingay mo naman kasi. Bago pa siya mapigilan, kumaripas na ito pabalik sa gilid ng hardin. Anong gagawin mo? Hindi pa tapos si Vivian nang biglang sumirit ang malamig na tubig mula sa hose. Ano ba? Sigaw niya na naman, umatras habang diretso ang buhos ng hose sa kanyang dibdib. Si James, hawak ang hose na parang sundalong may ripple at pasigaw na nagsabi. Tinutulungan kita. Nililinis ko lang. Loko ka ba? Tigilan mo yan. Paikot-ikot ang mga kamay ni Vivian at sinusubukang saluhin ng tubig.
Pero lalo lang yung tumalsik sa buhok niya, sa palda, hanggang sa tsinelas. Huminto ka nga! Sigaw ni James at inilipat ang hose kung saan-saan. Pababa, pataas, hanggang diretso sa mukha ni Vivian. Paliguan na kaya kita para hindi ka na maging mapanghe. Kukuha ako ng sabon at shampoo sa loob. Ako lang ang tao dito ngayon eh. Wala si Aling Tonyang saka ibang boardmates ko. Pumasok na. Pahihiramin na lang kita ng damit ko. Itigil mo na! Ubo at reklamo ni Vivian habang dumadaloy ang tubig sa kanyang ilong at baba. Malakas pa siyang sumigaw at inagaw ang hose mula rito. Sa puntong yon, nabulabog na ang paligid. Sakto namang dumating ang mga tao sa boarding house. Lumabas ng tricycle si Elmo na may hawak na plastic. Si Junjun na payat na binatilyo at si Aling Tonyang mismo na naggulat sa mga nangyayari. Anong kaguluhan to? Singhal ni Aling Tonyang bago biglang nanlaki ang mga mata. Ay, Diyos ko! Vivian! Ikaw ba yan? Napatigil si Vivian parang usa sa harap ng ilaw ng sasakyan habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang basang blusa at palda. Nako po! Tili ni Aling Tonyang. Parang pusang nabasa. Ano bang nangyayari? Kinuwento na nga lang ni James ang nangyari. Napailing si Aling Tonyang pero ang dalawa pa nitong boarder na sina Elmo at Junjun bigla na lang natawa. Pasimple namang sinapak ni James ang mga ito. Maya-maya, hinayaan na siyang maligo at magpalit ng damit ni Aling Tonyang. Nang makalabas sa banyo, masama agad ang tingin niya kay James na nag-aabang sa kanya. Dahan-dahang lumapit si James. Vivian, diba? Hindi ko talaga sinasadya. Itinaas ni Vivian ang kamay. Tama na. Saka ano, Vivian? Mas matanda ako sa'yo, iho. Napatigil ito, pero maya-maya biglang natawa. Nang 8 taon. Ayoko, hindi naman kita ate. Bakit kailangan may ate? Saka hindi ka nga mukhang 30. Ang ganda-ganda mo kaya. Parang baby. Sinama niya agad ito ng tingin. Hindi nagugustuhan ni Vivian ang mga sinasabi nito. Para sa kanya, bastos ang pakikitungo ni James at walang respeto. Walang galang? Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Sapat na ang kahihiyang binigay mo sa akin ngayong araw. Singhal ni Vivian. Ngumuso naman si James. Sorry na nga, anong gagawin ko para makabawi? Hindi niya ito pinansin at nilagpasan na lang. Nagpaalam na siya sa kanyang tiyahin. Pagpasensyahan mo na yang si James, loko-loko talaga yan. Galing Maynila si James at dyan sa bayan nag-aaral ng kolehiyo. 2 taon na rito nangungupahan sa akin. Sakit sa ulo ng mga magulang kasi laging bumabalik sa pag-aaral at hindi nakakapasa. Hanggang ngayon, 2nd year college pa rin kasi kung ano-anong inaatupag. 22 na pero hindi pa rin makausad. Tumango na lang siya at napabuntong hininga. Habang naglalakad pa uwi si Vivian, parang napakahaba ng daan. Naiinis pa rin siya sa mga nangyari. At alam niyang ang mga nangyari makakarating agad sa kanyang ama. May balita pa naman ang chismis sa kanila. Ayaw niya sanang makita pa si James pero sa tuwing lalabas siya ng bahay, may mga pagkakataon na kakasalubong niya ito. Minsan nakapangbahay, minsan nakasuot pa ng school uniform. Teka, talagang hinihintay kita. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi kasi ako mapakali na galit ka sa akin. Sabi ni James at may munting ngiti sa mga labi. Napataas ang kilay ni Vivian. Oh, tapos? Sabi ko, huwag ka na magpapakita sa akin, di ba? Umubo ito na parang naiilang sa pagtanggi niya. Vivian de Guzman, ako si James Santiago. Buong puso, taos puso, at malugod na humihingi ng paumanhin sa aksidente ng pagturing sa'yo na parang paso. Napatitig lang si Vivian dito at napangiwi. Idinampi pa ni James ang kamay sa dibdib. Sumpa ako, babawi ako sa'yo, Miss Ma'am. Napairap siya. Wala akong pakialam. Tigilan mo na ako. Kumamot ng ulo si James. Hindi naman pwede yon. May atraso ako sa'yo. May atraso ka rin naman sa akin. Agad siyang napabaling dito. At ano namang atraso ko sa'yo? Napanguso si James at bumaba ang tingin. Nakita mo yung ano ko. Ano? Huminga ito ng malalim sabay bulalas ng tutot ko. Nakita mo yung tutot ko. Tutot mo? Singhal niya rito.
Hindi niya alam kung bakit sobrang umiinit ang dugo niya rito. Buong buhay ni Vivian, pinilit niyang maging mature, maging maganda ang way of thinking pagkatapos ng kanyang mga pagkakamali. Pero isang hirit lang ni James, talagang parang may pipitik ng ugat sa kanyang sentido. Hindi niya inaasahan na makikipag-away siya sa isang lalaki na mas bata pa sa kanya. Hoy, James! Bulalas niya rito. Wala akong pakialam dyan sa tutot mo. Kung makapag-react ka dyan para kang naagawan ng dangal. Alam kong mahilig ka sa babae. Loko-loko ka. Kinuwento ka ni tita na marami ka na raw naging girlfriend. Anong atraso ko? Huwag kang magsalita na parang hinawakan ko yan at natanggalan ka ng dangal. Ikaw ang may atraso sa akin kasi ang panghinang ihi mo. Iniligo mo pa sa katawan ko. Sa halip na magseryoso, mas lalo itong napangiti. Okay lang na masungit ka. Basta ganyan kahaba palagi ang sinasabi mo, Miss Ma'am. Sa sobrang inis, hinambalos niya rito ang bayong niya na walang laman bago ito lagpasan. Malakas itong tumawa habang naglalakad siya papalayo. Miss Ma'am, ang sarap mong asarin. Namumula ka sa galit. Lalo kang gumaganda. Huling rinig ni Vivian bago pa siya makalayo. Kaso, kahit hambalusin niya pa yata ito ng itak, hindi natitigil sa pagpapapansin sa kanya. Hanggang may pagkakataon, aasta rin siya at hindi lulubayan ni James. Lumabas si Aling Tonyang na may dalang basket ng labada. Oh, Vivian! Nandito ka na pala. Nakakolekta ka ng renta sa mga paupahan ninyo. Siya nga pala, gumawa ako ng kalamay. Kumuha ka sa loob. Kumuha ka ng para sa'yo at bigyan mo rin ng tatay mo. Tumango naman siya. Kaso, biglang napasimangot nang makita na naman si James. May ngiti kasi ito sa mga labi habang naglilinis ng motor. Ang init naman, reklamo ni James sabay hubad at flex ng katawan nitong maganda. Sayang naman tong motor ko. Walang maangkas. Matagal na rin kasing walang girlfriend. Napairap na lang si Vivian. Kaysa girlfriend ang atupagin mo, bakit hindi ka mag-aral ng mabuti para makapagtapos ka na? Hindi ka ba nahihiya? 22 ka na. Nakaasa ka pa rin sa mga magulang mo. Tapos gusto mo pang mag-girlfriend? Bahagya namang nawala ang ngiti nito. Kapag ba inayos ko, hindi mo na ako ituturing na bata? Umismid lang si Vivian. Wala naman siyang pakialam. Tumingin si Aling Tonyang sa kanilang dalawa. Nag-aaway na naman ba kayo? Hindi na yata kayo magkakasundo. Humalukip-kip naman si Vivian. Hindi na po yata at palagi pong sinasagad ang pasensya ko. Ngumuso naman si James. Nagsusorry naman ako. Hindi mo lang tanggapin. Napangiti si Aling Tonyang. Mga kabataan nga naman, away ngayon, tawa bukas. Huwag masyadong dibdibin. Vivian, mabait naman yan kahit loko-loko. Humarap si Vivian kay James at inis na inis itong tiningnan. Makinig ka. Ayokong nakikitang mukha mo. Ayokong maririnig ang mga corny mong biro. Ang gusto ko, katahimikan. Umiling si James at napangisi. Kung ganon, habang buhay ka na lang mainis sa akin. Nag-init ang pisngi ni Vivian. Ang immature mo? Alam mo ba yon? Ngumiti lang ito at parang malalim ang iniisip. Pero alam niyang hindi pa rin siya nito titigilan. Pinilit niyang gawing malamig ang tono. Isa kang walang pakundangang nakakainis at sobrang immature na bata. Kung iniisip mong mawawala na lahat sa simpleng sorry na may kasamang pang-aasar, hindi gagana sa akin yan. Sige na nga, sabi ni James sabay buntong hininga. Serious mode. Vivian, sorry talaga. Alam kong napahiya ka at alam ko rin ng bayan na to, hindi basta nakakalimot. Mali ko at hindi mo deserve yun. Natigilan si Vivian. Ngayon lang niya nakita ang mga mata nitong seryoso at hindi nang aasar. Magaling, bulong niya. Dapat lang mag-sorry ka, pero mag-ate ka nga. Vivian ka ng Vivian. Hoy, mas matanda ako. Ngunit biglang kumindat si James. Ayoko, Miss Ma'am. Ano? Tumawa lang si James at humakbang paatras sa hagdan. See you around, panghe. Huwag mo akong tawaging ganyan. Ngunit naglalakad na itong pasipol-sipol na parang walang problema at sobrang saya pa. Nang makauwi, gumugulo pa rin sa isip niya ang walang hiyang si James. Parang kada magkikita sila, hindi na matatapos ang bangayan nilang dalawa. Anak, may bisita ka. Nandyan si Berting. Saad ng kanyang ama.
Bumalikwas agad si Vivian ng bangon. Papa, ano na naman ba to? Ayoko nga po sa kanya. Napabuntong hininga ang papa niya. Nandyan na, anong gagawin ko? Wala ka namang boyfriend. I-entertain mo na. May dala pang ang lechon. Sige na, bumaba ka't kausapin mo. Nakakahiya kung hindi mo haharapin. Naiinis na siyang bumaba ng kama. Ayaw niya talaga kay Berting. Pero kabastusan nga naman na hindi niya ito harapin. Bukod doon, nare-respeto niya pa rin naman ang kanyang ama kahit nakakainis na. Isa lang talaga ang paninindigan niya. Hindi siya papatol kay Berting. Hindi rin naman siya gaanong pinipilit ng papa niya. Ang palugit lang nito, makahanap agad ng asawa. Dahil kung hindi, kahit ayaw niya, ipapakasal siya nito kay Berting. Nang makababa, napangiwi siya nang makita si Berting na may gold pa sa ngipin. Magandang gabi, Vivian. Napabuntong hininga siya. Magandang gabi. Pinaupo siya ng kanyang ama sa tabi nito. Lihim naman siyang napairap. Sa gabing yon, tanong lang ng tanong si Berting at kwento ng kwento. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, Vivian. Kailan mo ba ako sasagutin? Hindi na tayo bumabata. Sabi bigla ni Berting. Umiwas naman si Vivian ng tingin at bubulong-bulong. Ikaw lang naman yung sobrang tanda na rito. Ha? Peki siyang ngumiti. Wala. Ang sabi ko, naging klaro naman ako sa pagtanggi sa'yo. Wala akong balak na sagutin ka. Na-appreciate kong ginagawa mo, ang mga regalo mo, pero hindi talaga kita mahal. Ayoko, Berting. Huminga na lang ng malalim si Vivian. Napatingin siya sa hagdan. Parang gusto niya nalang tumakbo, takasan ito at matulog na sa kanyang silid. Maya-maya ay may ugong ng tricycle mula sa labas ng gate. Napatingin siya roon at kinuha niyang chance na yon para tumayo. Vivian, teka lang. Tawag ni Berting at agad na sumunod. Napairap na lang siya. Pumunta siya sa maliit nilang gilingan ng palay. Bumaba ng tricycle sina Aling Tonyang at James. Si Junjun naman ang nagmamaneho. Nang buhati ni James ang sako ng palay, napatingin ito at napangiti sa kanya. Vivian! Tawag ni Berting. Alis na ako. Pero kahit tinanggihan mo ako ngayon, alam mong babalik ako at maghihintay pa rin sa'yo. Napabuntong hininga na lang siya. Maya-maya'y umalis na rin naman ito. Nang mapatingin si Vivian kay James ulit, nakabusangot na ang binata. Ernesto, ikaw na ang bahala dyan sa mga palay. Kunin ko na lang bukas ng hapon. Saad ni Aling Tonyang. Tumango naman ang ama ni Vivian. Sige, pero sandali at pumasok muna kayo. Ito kasing si Berting na manliligaw ni Vivian nagdala ng lechon. Hindi naman namin mauubos yun ng kami lang. Kaya balak naming ipamigay ang iba. Napatingin si Aling Tonyang sa kanya. Abay, nanliligaw pa pala sa'yo si Berting. Akala ko ba'y tinanggihan mo na, Vivian? Sasagot na sana siya, pero inunahan na naman siya ng kanyang papa. Matyaga si Berting kay Vivian. Bumabalik at sinusuyo pa rin. Sabi ko nga rito kay Vivian, patulan na lang si Berting para magkaroon naman ng asawa. Kahit magkaroon lang ba ng anak na makakasama niya sa buhay. Napailing si Aling Tonyang. Hayaan mo na ang anak mo. Malaki na yan. Bakit mo ba naman pipilitin sa bagay na ayaw niya? Ikaw talaga, Ernesto. Oo. Napayuko na lang si Vivian. Ayaw niyang pinapakialaman ang mga desisyon niya. Pero wala naman siyang magagawa sa kanyang ama. Alam niya naman na makakabuti lang ang hangad nito para sa kanya. Habang inaayos ang mga lechon na ibibigay, biglang tumabi sa kanya si James. Masama ang tingin nito sa lechon na para bang gusto ng ighagis sa kanal sa labas. Manliligaw mo yun? Tanong ni James nang may pangiinsulto. Pangit. Tumaas ang isa niyang kilay. Ayoko naman sa kanya. Umismid pa si James. Mabuti naman. Ang ganda-ganda mo. Di ka pwede ron. May maliit na ngiti si Vivian. Kahit loko-loko, isang bagay ang gusto niya kay James. Hindi ito pumalya na tawagin siyang maganda. Palagi itong nakaka-appreciate ng mga tao at mga bagay sa paligid nito. Kahit nakakaasar, may mga bagay din naman na nakakatuwa rito. Dinamihan ko ang lechon. Alam kong patay gutom ka. Natatawa niyang sabi.
Agad namang lumayo si James. Yak! Ayoko! Hindi ako kakain ng pagkain galing sa manliligaw mo. Kaya kong bumili niyan. Favorite mo ba yan? Bigyan pa kita ng 1 dosenang ganyan. Umismid si Vivian. At galing sa pera ng mga magulang mo. Wag na. Saka bakit mo naman ako bibigyan? Saka tatanggihan mo, pagkain pa rin naman to. Anong problema kung galing kay Berting? Umiling pa rin si James. Basta ayoko. Natatawa na lang siyang iniwan si James. Kay Aling Tonyang niya na lang inabot ang plastic na may lamang lechon. Nang paalis na ang mga ito, kumaway pa siya. Hindi niya alam kung bakit inis na inis si James, pero natutuwa si Vivian na makita itong ganoon. Para bang ang satisfying na maibalik ang mga pangiinis nito. Psst! Pangbubulabog na naman ni James nang makita siya sa bayan. Buhay ka pa pala. Napuno ng inis si Vivian. Anong ginagawa mo rito? Ang init-init ng panahon, dinadagdagan mo pang init ng ulo ko. Kinukumusta ka nga lang. Ikaw tong palaging galit sa akin. Palagi nga kitang niningitian. Sagot ni James na halatang kalalabas lang ng school. Galing akong com shop kanina. Nagprint ang mga kagrupo ko. Wala akong pakialam. Eto naman. Sagot ni James pero may ngiting pasaway. Ikaw na ngang ina-update. Alam mo ba, parang ikaw ang paksa sa atin. Naririnig ko ang pangalan mo sa mga chismisan. Nanlaki ang mga mata niya. Anong narinig mo? Umismid lang si James at bahagyang tumawa. Na pinikot mo daw ang dati mong kababata. Namilog ang mga mata ni Vivian. Paano ka makakatawa sa ganito? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi nila tungkol sa akin? Gets ko. Sagot naman ni James. Pero alam ko rin na hindi na mahalaga yon. Wala naman kasi akong pakialam kahit 3 pang sungay mo dati. Ang mahalaga naman sa akin, ang Vivian na nakasalamuha ko ngayon. Nanginginig ang kamao ni Vivian. Hindi mahalaga? Para sa'yo siguro. Pero ako? Alam mo ba kung gaano kasakit mapahiya sa atin? Yung titingnan ka na parang kahiyan ka. Pinagmasdan siya ni James at bahagyang lumambot ang tinig. Siguro nga hindi ko naranasan. Pero alam ko rin kung hahayaan mong kontrolin ng chismis ang buhay mo, mas masama yun kaysa sa chismis mismo. Napatigil si Vivian na bahala sa bigat ng tono nito. Pero biglang bumalik ang ngiti ni James. Pero grabe, talagang pinikot mo nga. Naka-move on ka na ba sa first love mo? Oo naman. Anong tingin mo sa akin? 8 years ago na yon. Naningkit ang mga mata nito. And the fact na hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend, ibig sabihin, kapag nagmahal ka, sobrang tindi. Umiwas ng tingin sa Vivian. Hindi siya komportable sa pinag-uusapan nila. Siguro dahil mas bata sa kanya si James. Hindi siya manhid, pero nararamdaman niya na gusto siya ni James. Ayaw niya lang i-entertain dahil mas bata nga ito. Napangiti si James na parang sabik na sabik. So, kapag nagmahal ka ulit, ibig sabihin, mas matindi pa. Sobra-sobra mong mamahalin kapag nagkaroon ka ng boyfriend. Tipong hihigpitan mong hawak mo para hindi maagaw ng iba. Doon na muling napalingon si Vivian. Immature pa ako noon. Natuto na ako. Hindi ganyan ang pagmamahal. Namungay ang mga mata ni James. Kung ganon, paano ka ba magmahal ngayon? Nagkatitigan sila ng binata. At sa pagkakataong yon, mas lalong nadinig ni Vivian ang malakas na tibok ng kanyang puso. Para bang hinihingi nito na ipakita niya rito, na iparanas dito kung papaano bang magmahal ang katulad niya. Nag-init ang mga pisngi ni Vivian at kinuha na ang mga dala niya. Aalis na ako. Nang makasakay siya sa owner jeep niya, napapikit na lang si Vivian. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang epekto sa kanya ni James. Pilit niyang pinapakalma ang puso. Ayaw niya kay Berting dahil 20 years ang tanda nito sa kanya at hindi niya talaga type. Pero mas lalong ayaw niya ng mas bata sa kanya kahit 8 taon lang. Estudyante pa si James at ayaw niya sa bata dahil pakiramdam niya magbe-babysit lang siya ng lalaking immature. Subalit, bakit iba ang nararamdaman niya sa pagdating kay James? Kapag kausap niya ito, parang hindi niya naiisip na 20 years old pa lang ito. At pagdating naman kay Vivian, parang nakakalimutan niyang 30 years old na siya. Hindi pwede tong feelings na to. Bata yon.
Paalala ni Vivian sa sarili at binuhay na ang sasakyan. Dapat maghanap ako ng kasing edad ko o hindi gaano malaki ang agwat ng edad sa akin. Sa kanila ko dapat ma-in love, hindi kay James. Pero gumagawa talaga ang tadhana ng paraan para mas lalo silang magkalapit ni James. Ano pong nangyari kay Tita Tonyang, Papa? Tanong ni Vivian sa kanyang ama. Halatang nag-aalala ang papa niya. Isusugod natin ang tita mo sa ospital. Nawalan daw ng malay. Ako ang mag-iintindi at wala naman ang mga anak niya rito. Nasa abroad lahat. Ikaw dun ka muna sa boarding house ng tita mo at walang magluluto ron. Dalahan mo ng pagkain kasi si Tonyang ang nagluluto para sa mga yon. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Gusto niyang tumanggi pero alam niyang wala naman ibang aasahan. Hindi lang siya naniningil ng renta, kundi siya rin ang nag-aasikaso ng pagkain ng mga boarder sa boarding house ni Aling Tonyang. Ibig sabihin, 3 beses sa isang araw siyang magluluto para sa mga tao sa bahay ng tita niya. Nakakapagod, nakakahiya, at higit sa lahat, ibig sabihin, mas madalas niyang makikita si James. Paano ko siya iiwasan ngayon? Namomroblema niyang tanong. Unang umaga, pumasok si Vivian sa boarding house na may daladalang mga kaldero ng pagkain. Almusal, sabi nito sabay patong ng mga kaldero sa lamesa. Isa-isang nagsilabasan ang mga boarder. Pupungas-pungas, pero halatang tuwang-tuwa. Wow, Ate Vivian, nagluluto ka rin pala. Jackpot kami, sabi ni Junjun na nursing student. Simpleng almusal lang yan. Mas maganda siguro kung mag-request kayo tapos lulutuin ko na lang. Sagot ni Vivian habang nagsasandok ng ulam. Pero biglang lumabas si James. Magulo pa ang buhok pero nawala agad ang antok nang makita siya. Umupo ito, inaamoy ang pagkain at ngumiti. Amoy bahay, sabi ni James at nakangiting parang ewan. Natigilan si Vivian sa pagsandok. Ano, hindi masarap yan? Mga prito lang naman yan. Tingin at amoy pa lang, masarap na. Amoy lutong bahay, dagdag ni James habang sumasandok ng pagkain. Simple pero panalo. Comfort food. Sana kahit gumaling na si Aling Tonyang, magpahinga siya tapos ikaw pa rin ang magluluto para sa amin. Nagtawanan ang mga boarder sa biro at papuri ni James. Uminit ang pisngi ni Vivian kahit ayaw niya. Masyado niyang mariing inabot ang plato kay James. Kumain ka na lang at huwag ka nang madaldal. Naiinis niyang sabi rito. Yes, miss ma'am. Sagot nito ng masaya, sabay saludo gamit ang kutsara. Pagsapit ng tanghali, nagsimula na ang tuksuhan. Para bang may alam ang mga kasama nito sa boarding house kay James, kaya inaasar siya rito. Nagdala si Vivian ng adobong manok. Tuwang-tuwa naman si James at tinulungan pa siyang maghain. Wala kasing pasok ang mga ito dahil semestral break. Uy, parang mag-asawa na. Natatawang sabi ni Elmo. Masaya na naman si Master. Halos mabitawan ni Vivian ang sandok. Excuse me? Tumawa naman si James. Kayo talaga. Baka basta din ako nito. Kumunot ang kanyang noo, pero hindi na siya nangahas na magtanong pa. Ayaw niyang i-entertain iyon. Ayaw niyang seryosohin dahil baka magkatotoo pa. Dahil kung sakaling formal na manligaw ang binata, hindi na alam ni Vivian kung ano ang gagawin. Huwag niyo nang biruin ang miss ma'am ko. Siyang nagluto, baka bukas, laso ng ulam natin. Hirit pa ni James. Matalim ang tingin ni Vivian dito. Kung may lalasunin ako, ikaw ang una. Ngumuso naman ang binata. Oh, special treatment na pala ako. Nagtawanan ang mga boarders ni Aling Tonyang. Nagiinit ang kanyang tenga. Parang gusto niyang magtago na lang sa ilalim ng mesa. Pero nang maupo na rin siya para kumain, biglang yumuko si James. Pero seryoso, sana ikaw na lang palagi ang nagluluto. Parang ang sarap palaging umuwi kapag luto mo ang pagkain na dadatnan ko. Napatitig si Vivian dito. Halos maniwala na siya. Pero nang kumindat ito, bumalik na lang ang inis niya. Subalit hindi niya rin naman maikakaila na labis ang epekto nun sa kanya. Lumipas ang mga araw na parang routine. Palagi na siyang nagdadala ng pagkain para sa mga ito. Kahit nang makalabas si Aling Tonyang, siya na ang nagluluto ng pagkain. Kasama kasi sa bayad ng pagtira ang pagkain kaya obligasyong gawin. Iyon nga lang, sa tuwing siya ipupunta,
Laging may kasamang kantsaw ng mga border na parang background music. Huwag kayong mag-away sa harap ng mga bata. Biro ni Junjun nang minsang nagtalo sila ni James kung sino ang maghuhugas ng plato. Kaunting respeto naman sa mga anak nyo, oh. Hindi kami nag-aaway. Matigas na sagot ni Vivian. Naglalandian kami ng mami nyo. Kontra ni James. Halos mabilaukan si Vivian ng tubig. Ano ba? Kilabutan ka naman? Kinikilabutan naman ako. Sa kilig nga lang. Pilyong sabi ng binata. Hinayaan niya na lang ito sa lababo. Naiinis na lang siya. Hindi na natutuwa si Vivian sa pang-aasar, lalo pa at hindi niya maitatanggi na baka nahuhulog na siya. Pero sa gabi, habang nakahiga sa kama, bumabalik sa isip niya ang mga sagutan nila. Ang mga ngiti ni James tuwing nanunukso, ang tawa nito kapag napipikon sa Vivian, ang mga papuri ng binata tungkol sa luto niya na parang totoo. Naiinis si Vivian sa kanyang sarili na nadadala siya sa ganoon ni James. Naiinis siyang gumagaan ng dibdib niya tuwing bumibirit ito ng biro, na bumibilis ang tibok ng puso niya kapag nakatingin ito, na natatandaan pa rin niya ang mga salita nito kahit nakauwi na siya. Kalokohan, 8 taon ang tanda ko sa kanya. Bata pa siya, immature at parang walang direksyon sa buhay. Hindi ko siya dapat patulan. Mahinang sabi ni Vivian sa kanyang sarili. Umiling siya ng mariin at tinakpan ang mukha ng unan. Hindi. Hindi ko iisipin ang batang yon. Pero ayaw siyang tantanan ng isip niya. Sa mga sumunod na araw, may dala si Vivian na malaking kaldero ng tinola. Pawis na ang kanyang noo sa pagmamadali. Alauna na kasi siya nakapagluto dahil may pinuntahan. Nagsasandok siya nang pumasok si James na mukhang kagagaling lang sa school. Kailangan mo ng tulong? Tanong ni James. Hindi, mabilis na sagot ni Vivian. Umupo ka na lang. Siyempre, hindi ito nakinig. Inabot ni James ang sandok at nagdikit ang kamay nila. Parang napaso si Vivian at mabilis na binawi ang kamay. Natawa si James. Relax, Miss Ma'am. Hindi ako nangangagat. Naiilang ka na sa akin. Ibig sabihin yan, gusto mo na ba ako? Hindi kita gusto. Mariin niyang sambit. Good, kasi kung gusto mo ako, hindi mo alam kung ano pang magagawa ko. Lahat ng ginagawa ko, walang hiya. Baka maging inspired na ako. Kumindat pa si James, saka dinala ang sandok na ulam sa mesa. Nakatitig lang si Vivian sa ulam at mas mabilis ang tibok ng puso. Napapikit siya dahil hindi niya matanggap na para siyang sinasayaw sa ulap dahil kay James. Nang pauwi na si Vivian, sinundan siya ni James. Gusto nitong ihatid siya pero mariin siyang tumanggi. Gusto niyang umiwas dito dahil hindi niya na nagugustuhan ang mga nangyayari sa puso niya na tila nagmamahal ulit. Vivian, malumanay na tawag nito. Hatid na nga kita. Huwag mo akong kausapin. Sumeryoso ang mukha ni James. Gusto mo akong iwasan? Naiilang ka ba sa mga nangaasar sa atin? Oo, naiilang ako. Kasi bakit ako aasarin sa batang katulad mo? Singhal ni Vivian. Kumunot ang noo nito. Bata? 22 na ako. Hindi na ako bata at alam ko nang ginagawa ko. Bakit ba bata ang tingin mo sa akin? Dahil ano? Akala mo, immature ako at walang direksyon sa buhay? Natahimik siya. Hindi siya makasagot. Dahil may bahagi naman kay Vivian na yon ang paniniwala niya. Bukod sa age gap nila, nakikita niyang hindi ito magiging seryoso sa buhay. Bakas ang determinasyon sa mga mata ni James. Makakagraduate ako. Magseseryoso ako at kahit ganito ako, matatapos ko na to. May pagmamalaki mo ako, Vivian. Napailing na lang siya. At ano, okay, maganda na makagraduate ka, umayos ang buhay mo. Pero hindi ako ang para sa'yo. Ate mo lang ako. Mas matanda ako sa'yo ng 8 taon. Mapakla itong tumawa. 8 years? Ano naman? Edad lang naman yan kapag napanayan ko na nararapat akong lalaki sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Mahirap. Naiisip kong hindi ko kaya. Kaso kapag nakikita ko yung ngiti at tawa mo, nangangarap na agad ako ng magagandang bagay sa buhay ko kasama ka. Kaya alam ko na gustong gusto kita, Vivian, kahit mas matanda ka pa sa akin. Umiwas siya ng tingin. Namumuo ang mga luha sa kanyang mata.
Siguro dahil sa labis na saya at kabang nararamdaman. Matagal na rin simula nang maramdaman niya yon, kaya siguro nagiging emosyonal na si Vivian. Napapikit si James at hinawakan ang pulso niya. Halika na, ihahatid na kita. Hindi na lang siya tumutol, sumakay na sa motor nito. Gayunpaman, sa biyahe, tahimik lang siya. Hindi na rin siya gaanong makatingin. Hindi alam ni Vivian kung paano niya haharapin si James. Nang makarating sa sariling kwarto, ibinagsak niya na lang ang sarili sa kama. Hindi niya na talaga alam ang gagawin. Hindi niya nabatid kung paano pa hahawakan at kontrolin ang sariling damdamin. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang pagdadala niya ng pagkain sa boarding house. At habang tumatagal, hindi niya na mapigilan na mas makilala at mapalapit pa kay James. Hindi, ganito kasi. Malinaw ang boses ng binata isang araw habang tinuturuan sa math ang isang high school na kapitbahay ng mga ito. Hindi napigilan ni Vivian na manood. Natutuwa siyang nakikita na itong nag-aaral at nagtuturo pa kapag may time. Kumunot ang naunang binata. Tingnan mo, nalilito ka sa formula. Huwag mong kabisaduhin na parang kanta. Imagine mo, para bang nag-aahatid kayo ng pizza sa mga tropa mo. Dapat patas ang bawat step, di ba? Ganon din dito. Sumimangot si Carlo at kinagat-kagat ang ballpen. So, itong parte ang denominator? Tama. Ngumiti si James at tinapik ang papel. Denominator, kabuuang bahagi. Numerator, yan ang aktual na kinakain mo. Madali lang, di ba? Natawa si Carlo. Oo nga no. Parang pizza lang. Umayos ng upo si James, itinapon ang lapis sa mesa na parang siga. Hindi nakakatakot ang math. Kaya nga engineering ang kinuha ko kasi dyan lang ako magaling. Mas lalo pang napangiti si Vivian. Halos hindi niya na ito makilala. Nawala ang pilyong border na lagi siyang binibira na parang walang pakialam sa mundo. Ang James na nakikita niya ngayon ay matyaga at nakakainganyo. Ang ngiti nito, hindi pa nga asar kundi puno ng tuwa para kay Carlo na nagigets ang mga itinuturo nito. Doon niya lang napansin na matagal na pala siyang nakatayo sa dilim. Mahigpit na hawak ang basket na parang panangga. Dapat na siyang umalis, wala naman siyang pakialam doon. Pero traidor ang kanyang mga paa. Hindi siya makaalis. Sumulat pa si Carlo ng ilang equation habang kunot ang noo. Ganito ba? Lumapit si James at bahagyang kinabayan ang kamay nito. Halos tama, ingat sa sign, isang minus lang, sabog na. Isipin mo na parang pagpapautang, positive kung ikaw ang nagbibigay, negative kung ikaw ang umutang. Kailangan malinaw. Nagdiwanag ang mga mata ni Carlo. Gets ko na. Diba? Tinapik ni James ang balikat nito. Ayaw mo pang maniwala, sabi ko naman sa'yo, matalino ko. Tamad lang. Habang nakikita niyang nagtuturo si James, hindi ito mukhang talunan. Para itong taong may lugar sa mundo, may kakayahan na pwedeng ipagyabang. Umiling sa Vivian, pilit niyang tinanggal ang ngiti sa mga labi. Nabigla lang siya na may ganoong side ang mokong. Inayos niya ang basket at nagpa siya na talikuran na ito. Pero bago pa siya makaalis, nakita na siya ni James. Miss Ma'am! May halong tawa ang boses nito. Nagmamatsyag ka ba sa akin? Namula si Vivian. Siyempre hindi. Ano namang pakialam ko sa'yo? Ngiti-ngiti naman ang walang hiya. Pero nang tumalikod si Vivian, lihim na lang din siyang napangiti. Para siyang dinaduyan sa mga interaksyon nilang dalawa ni James. Subalit ang pagkakalapit na yon, tila mamasamain ng mga taong nakapaligid sa kanila. Vivian! Sambit ng kanyang ama isang araw. Po, pa! Maingat niyang inilapag ang tray sa lamesa. Sa wakas, iniangat nito ang tingin. May mga naririnig akong balita. Balita? Pinilit niyang tumawa habang inaabot ang takore upang magbuhos ng kape. Pa, may chismis naman lagi ang mga tao tungkol sa akin. Tungkol ito sa'yo. Malamig na sagot ng ama. Kumibot ang mga kamay ni Vivian. Tungkol po sa akin? Tumango ang kanyang ama at lalong lumalim ang mga guhit sa noo. Sabi nila, napapalapit ka na raw sa isang binata. Sa border ni Tonyang. Kay James ba yun? Totoo ba? Parang kinapos siya ng hininga. Yun na nga ang kanyang ikinakatakot.
Ayaw niyang maging usapan sa kanila at ngayon may bago na namang ipanghuhusga sa kanya. Narinig kong sumakay ka pa raw sa motor niya isang gabi. Mabilis ang takbo ng isip ni Vivian pabalik sa gabing yon. Isang beses lang siyang sumakay sa motor ni James. Pero ang huli, nang masirang strap ng tsinelas niya. Hindi niya inasahan na mamasamain pa ng mga tao sa kanila ang simpleng pag-angkas niya sa motor ng binata. Pa, hindi po yun ganon, bigla niyang wika. Nagpaangkas lang po ako kasi wala akong choice. Wala naman pong nangyari. Sa kagabi na po ako umuwi galing sa boarding house kaya hinahatid niya na lang po ako. Nagmamagandang loob lang naman po si James. Naningkit ang mga mata ng kanyang ama. Wala namang nangyari. Ganyan din ang sinabi mo dati. Naalala mo, nabigla na lang kami. May ginawa ka na kay Marco. Para siyang tinusok ng bubog. Basag na talaga sa kanya ang pagkakamaling iyon. Isang kahiyang mahirap kalimutan, kaya kapag dinagdagan niya pa, parang wala na siyang kwenta sa paningin ng iba. Pa, mahina niyang sagot. Alam mo na ang tingin ng mga tao sa'yo, Vivian. Pinaghihirapan mong ibalik ang katahimikan ng buhay mo nitong mga nagdaang taon. Pero isang pagkakamali lang, isang bulong lang, hihilahin na naman nila pababa. Nanginginig ang boses nito sa galit at pag-aalala. Alam mo naman ang sinapit mo, kaya wag mo nang ilagay ang sarili mo sa kahihiyan. At etong si James, hindi siya ay hindi para sa'yo. Mariing putol ng kanyang ama. Kumuyom ang mga palad ni Vivian na halos bumaon ang kuko sa balat. Para siyang maiiyak sa mga sinasabi nito. Kung kailan siya nagiging masaya, may kaakibat pa rin na kahihiyan. Karma niya ba yon sa pagiging makasarili niya noon at paninira ng isang relasyon? Napabuntong hininga ang papa niya. Vivian, anak, makinig ka. Si Berting, oo, mas matanda siya. Pero may kasiguraduhan sa kanya. Kaya kanyang alagaan. May respeto ang mga tao ron. Pero etong si James. Napatingala siya. Pa, tama na. Huwag niyo po silang ikumpara. Bakit hindi? Balik nito agad. Si Berting ay isang ganap na lalaki. Si James, 22, 23. Walang direksyon sa buhay. Walang plano. Hihilahin ka lang niya pababa. Kapag naging asawa mo yan at naging mas matanda pa kayo, kapag nakitang mas matanda ka na, iiwan ka niyan para sa mas bata. Naninikip ang dibdib ni Vivian. Hindi niyo siya kilala. Hindi ko na kailangan kilalanin. Mariing sagot ng kanyang papa. Kita ko na. Panay tawa, panay laro. At ikaw nagpapadala ka naman. Nanuyo ang lalamunan ni Vivian. Gusto niyang ipagtanggol si James. Igiit na mali ang ama. Pero parang nawalan siya ng boses para ipagtanggol ang binata. Umiling siya at umiwas ng tingin. Wala yun pa, sobra lang po kayong mag-isip. Si James ay border lang po ni Tita Tonyang, kaya mabait po ako sa kanya. Yun lang. Panatilihin mong ganun. Malamig ngunit matatag ang tinig ng kanyang ama. Dahil kapag may narinig pa akong chismis, kapag may nakita pa akong ikakahiyab, Vivian, hindi ko hahayaan na malagay ka na naman sa kahihiyan, lalo na ang pamilya natin. Parang tinusok ang puso ni Vivian. Nakokonsensya naman siya sa ginawa niya noon. Alam niyang nagdulot din siya ng stress sa kanyang pamilya. Pero nagsisisi na naman siya. Ilang taon din siyang nagdusa sa mga panghuhusga. Kaya kahit ngayon, gusto niya lang sanang sumaya. Pero kahit ang kaligayahan, mukhang ipagkakait sa kanya. Bumuntong hininga siya, pilit kinakalma ang tinig. Naintindihan ko po, Papa. Kinagabihan, nasa veranda si Vivian at nakatitig sa paglubog ng araw. Niyakap niya ang sarili habang namumuo ang mga luha. May tatak na ang buhay niya ng kasinungalingan at kahihiyan. Hindi na niya kayang magbakasakali ng isa pang iskandalo. Lalo na sa mas batang lalaki, sa isang taong hinuhusgahan ng lahat na walang patutunguhan. Kaya simula ng araw na yon, sa halip na madamay pa si James, pinili na lang ni Vivian na umiwas. Naniniwala siya na titigil rin naman ang damdaming yon kapag hindi na sila masyadong nagkaroon ng interaksyon. Hanggang sa dumating ang fiesta sa barangay nila. Sobrang ingay sa plaza. Kailanman ay hindi niya ginusto ang mga pista. Mas gusto sana niyang manatili sa bahay at magluto na lang ng mga handa. Pero iginiit ng kanyang ama na magpakita siya.
Kaya naman, nag-ayos siya ng simpleng plain na blouse, palda at nakatali ang buhok. Sinikap niyang makihalubilo lang sa karamihan. Pero imposibleng magtago si Vivian. Kahit saan siya magpunta, parang sinusundan siya ng mga bulungan. At ngayon, isa pang dahilan ang nagpapakaba sa kanya. Si James na ilang linggo niya na rin hindi nakikita at sinubukang iwasan. Ilang linggo na niyang pinag-aralan ng pag-iwas. Pinsan niya rin naman ang kanyang pinapapunta sa boarding house para magdala ng pagkain. Nakakapagod pero kailangan. May paraan si James na guluhin ang kanyang isip at matapos ang mga mariing babala ng kanyang ama, alam niyang mas mabuting umiwas kaysa masangkot ulit sa usap-usapan. Kaya ngayong gabi, habang bumibili siya ng empanada sa isang tindera, sinipat niya ang plaza, kaunting ikot pati sa mga kapitbahay, tapos diretso na sa bahay. Miss Ma'am, naniga si Vivian. Masyadong pamilyar ang boses na yon para hindi niya agad makilala. Paglingon niya, ayon at nakaupo si James sa isang plastic na upuan. Nakikipag-inuman ito sa ibang kaibigan. Nasa gitna ang halos ubos ng bote ng beer at ilang stick ng barbecue. Namumula ang pisngi at nakangiting parang wala ng bukas. Mabilis ang tibok ng puso niya. Tumalikod siya agad, pero nakatayo na si James. Hoy, Vivian! Huwag kang magpanggap na hindi mo ako nakita. Sigaw nito, medyo pasuray pa, habang nagtatawanan at nangaasar ang mga kaibigan. Huwag ka namang supladaw. Alam mo bang hirap na hirap ng kalooban ko? Para ko nawalan bigla ng inspirasyon. Pinipigil ni Vivian ang inis at binlisan ng lakad. Ilang segundo lang, nasa harap niya na ito. Nakaabang ang dalawang braso para harangan siya. Finally! Sabi ni James na parang matagal na nitong hinahanap ang isang nawawalang kayamanan. Alam mo bang ang hirap mong hanapin itong mga nakaraang linggo? Umiwas ng tingin si Vivian. Umalis ka sa daraanan ko, James. Bumalik ka na sa inuman. Sumimangot ito at halatang tinamaan na ng kalasingan. Iniiwasan mo ako, di ba? Napakurap siya. Ha? Anong sinasabi mo? Halata naman. Yumuko ito palapit at binaba ang boses. Akala mo ba hindi ko napapansin? Bigla kang nawawala tuwing oras ng kainan. Yung pinsan mo nang pinapapunta mo para maningil ng renta. Nanlaki ang mata ni Vivian. Hindi ako umiiwas. Tumawa si James. Sinungaling! Nagtatago ka sa akin. Alam mo, Vivian, nasasaktan ako. Uminit ang mukha ni Vivian. Hindi ako nagtatago. Busy lang ako. Abalang umiwas sa akin. Sagot agad nito. Hindi nga. Pinandilatan niya ito ng mata. Guni-guni mo lang yan. Bahagyang lumambot ang ngiti ni James habang pinagmamasdan ang mukha niya. Bakit, Vivian? May nagawa ba akong mali? Hindi inasahan ni Vivian ang tanong na yon, lalo na ang sinseridad sa tono. Nabitin ang salita niya at wala siyang maisagot. Sa halip, umiwas siya ng tingin. Bumalik ka na lang sa mga kaibigan mo, James. Pero hindi ito umatras. Humakbang palalo, mas malapit at naamoy niya ang halimuyak ng beer sa hininga nito na humahalo na sa pabango. Hindi muna. Gusto kitang makausap. Mabilis ang tibok ng puso niya. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Meron. Sino may sabing wala? Muntik pa itong matumba. Alam mo namang gusto kita. Akala ko nahuhulog ka na sa akin. Hindi pala. Naniga si Vivian. Biglang naglaho ang lahat ng ingay, ang tugtugan, tawanan, at mga ilaw ng pista. Sinagot mo na bang pangit na yon? Mapakla itong tumawa at bakas ang pagmamakaawa sa boses. Please, wag. Akin ka na lang. Ako na lang. Kaunting hintay lang magiging maayos ako. Makakagraduate ako. Patutunayan kung kaya kong maging tamang lalaki para sa'yo. Huwag naman ganito, Vivian. Walang hiya. Parang mahal na nga yata kita. Kasi bakit ganito? Para akong hindi makahinga ngayong nilalayuan mo. Napakagatlabi si Vivian. Namumuo ang luha niya sa mga sinasabi nito. Wala na siyang pakialam kahit na may nakakakita sa kanila. Umawang ang bibig ni Vivian. Lasing ka. Lasing ako pero ang nararamdaman ko, hulas man o hindi, ganun pa rin. Mahal ka pa rin itong puso ko. Sagot ni James habang nangingislap ang mga mata dahil sa luha. Nilunok ni Vivian ang kabog ng dibdib.
James, tigil na. Tinitingnan na tayo ng mga tao. Ayaan mo sila. Nagkibit balikat ito. Lagi ka namang tinitingnan ng mga tao. Pero ngayon, hayaan mong makita nila na ako, kasama ka, minamahal ka. Kailan ba ako nagkaroon ng pakialam sa sinasabi ng ibang tao? Nanginginig ang mga labi ni Vivian. Delikado ang mga salitang yon at masyadong malapit sa katotohanan ng kinatatakutan niya. Hindi, sabi ni Vivian at mabilis na umiling. Bukas, pagsisisihan mo to, ni hindi mo na maalala ang mga sinasabi mo. Aalalahanin ko. Matigas ang tono ni James. Totoo naman kasi. Gusto kita, Vivian. Mahal kita. Sure na sure ako sa'yo. Kahit pinapagalitan mo ako. Kahit lagi kang nakasimangot. Kahit tinatrato mo akong pinakamalaking istorbo sa buhay mo. Mahal pa rin kita. Hindi na ako bata. Mahal na kita. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Bigyan mo lang ako ng panahon. Mas lalo siyang nanginig. Payak lang ang mga salita. Magulo at lasing na lasing ang nagbitaw. Pero walang filter, walang pader, at yon ang mas nakakatakot. Habang pinagmamasdan niya si James, nagulat na lang siya nang biglang tumulo ang mga luha nito. Sunod-sunod yon at ayaw ipakita sa kanya. Pinupunasan pa noong una, pero nang hindi na tumigil, doon na ito nagtakip ng braso sa mga mata na parang bata. Ngayon, nagsisisi na ako. Bakit kasi hindi ko sineryoso agad ang pag-aaral ko? Di sana, graduate na ako at may trabaho. Kahit paano, may pagmamalaki ako. Mahina nitong sabi na para bang gigil na gigil ito sa sariling desisyon noon. Ano ba itong mga luha ko? Parang sira. May kaunting hikbit na umalpas dito. Nagbabago naman ako. Pasensya na nakita mo kong umiinom. Fiesta naman. Hindi na ako madalas umiinom. Tinitigil ko na rin manigarilyo. Kaso kapag stress, napapasindi ako minsan. Kaso isang ihip lang. Mukha mo ang naalala ko kaya tinatapon ko na. Nag-aaral din naman ako ng mabuti. Kaya bakit ka pa lumalayo? Bakit ayaw mo pa rin sa akin? Nahahabag ang puso ni Vivian. Doon niya napatunayan na nagmamahal talaga si James ng totoo sa kanya. Nakita naman niya ang mga pagbabagong yon. Pero dahil sa takot na mahusgahan at mapahiya ulit, natatakot siyang sumugal kay James. Pero nang gabing yon, hindi niya na talaga kaya. Ayaw niya nang pigilin pa ang kanyang damdamin. Bahala na sa sasabihin ng iba. Susundin na ni Vivian kung ano ang magpapasaya sa kanya. Kung nagseryoso ka agad, makakagraduate ka na. Wala ka rito at hindi kita makikilala. Nakangiti niyang sabi at marahang tinanggal ang braso nito sa mga mata. Umawang ang bibig ni James habang namumula ang mga mata at ilong. Kung mas bata kitang nakilala, mas lalong hindi ako lilingon sa'yo. Umiling agad ang binata. 22 na ako. May sarili na akong desisyon. Oo, mas bata ako sa'yo pero kaya ko nang maging seryoso sa buhay. Kaya ko. Please, magtiwala ka lang sa akin. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni James at pinunasan ang mga luha nito. Nagtitiwala naman ako sa'yo. Pero paano kapag hinusgahan tayo ng mga tao? Wala akong pakialam. Ano naman, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Sina mama at papa, wala silang pakialam sa age gap. 5 years older ang mama ko sa papa ko. Hindi sila mapanghusga. Kung nag-aalala ka sa sasabihin ng iba, umalis tayo dito, manirahan sa ibang lugar. Doon tayo bumuo ng pamilya. Gusto kitang mahalin, alagaan at pasayahin, Vivian. Hindi niya napigilang mapangiti habang tumutulo ang mga luha. Parang isinasayaw ang puso ni Vivian sa marahang paraan. Mahal na mahal niya na talaga si James. Paano kung ma-realize mo na masyado akong matanda para sa'yo? Ngayon, maganda ako. Pero paano kung tumanda na ako at mapangitan ka na? Paano kung humanap ka ng mas bata? Tanong niya pa. Sinapo ni James ang mukha niya. Hindi ako kailanman mapapangitan sa'yo. Simula nang maglanding ang mga mata ko sa'yo, ikaw nang pinakamaganda para sa akin. Tumaba ka pa, umitim ka, dumami pa ang kulubot mo. Mamahalin pa rin kita. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Vivian. Alam talaga ni James kung paano kunin ang kanyang puso. Natatakot siya na baka hindi ito seryoso dahil mas bata. Pero kailanman, hindi pinaramdam sa kanya ni James na hindi malinis ang intensyon nito.
Palagi itong straightforward sa nararamdaman para sa kanya. Mahal kita, James. Sa wakas ay nasabi niya rin. Pasensya na sa pag-iwas ko sa'yo. Ngiting-ngiti naman si James at nagtatatalon kahit nalasing. Mahigpit siya nitong niyakap kaya natawa na lang siya. Hahalikan na sana siya nito pero bigla itong naduwal. James! Malakas niyang sigaw nang bigla itong sumuka sa damuhan. Hinagod agad ni Vivian ang likod nito at agad na inalalayan. Naawa siya kay James dahil lasing na. Hinatid patuloy nila at inasikaso niya hanggang sa makapagpahinga. Medyo awkward ang mga nangyari. Medyo masaya ang kanyang puso. Nangako itong mag-aalaga sa kanya, pero siya naman itong nag-aalaga. Gayunpaman, okay lang kay Vivian. Alam niyang marami pa silang pagsubok, pero batid niyang kayang-kaya siyang ipaglaban ni James. Nang makauwi, kinumpronta siya ng kanyang ama. Pero sa pagkakataong yon, pinili niyang maging totoo. Papa, alam ko pong mabuting tao si Berting, pero matagal ko na pong klinaro sa inyo na hindi ko po siya gusto. Ngayon, nagmamahal na po ako ulit, at sa pagkakataong ito, gusto ko pong sumaya. Wala na po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin. Alam ko naman po sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Umiwas ng tingin ang kanyang papa. Iniiwas lang naman kita sa mga chismis, anak. Ayokong mapag-usapan ka na naman. Alam mo namang nung nabubuhay pag nanay mo, talagang pinaglaban ka namin kapag may maririnig kaming hindi maganda. Kaya sana'y maunawaan mo. Pinilit niyang ngumiti at matamang tiningnan ang kanyang ama. Papa, kaya ko na naman po ang sarili ko. Ilang taon na po ako nagtitiis sa mga usap-usapan nila, sa pagkakamaling tinatak na po nila sa pagkatao ko. Pero ngayon wala na po akong pakialam. Ang gusto ko na lang po ay maging masaya. Kasi Papa, yun naman po talaga ang hangad niyo sa akin, hindi ba? Gusto mo pong makita na magkaroon ako ng asawa at mga anak. Kaya ang future po na yon nakikita ko po kasama si James. Kaya sana, wag na po kayong tumutol. Bumagsak ang luha ng kanyang ama at niyakap siya ng mahigpit. Napangiti siya at gumanti ng yakap dito. Alam niya naman na nag-aalala lang ang kanyang papa. Kaya anuman ang mga kilos at desisyon nito, galing lang sa isang ama na gustong maging masaya at proteksyonan ang sariling anak. Simula ng pag-uusap na yon, naging malaya na silang dalawa ni James na magmahalan. Marami ang nanghuhusga lalo na sa kanya, pero may iba rin naman na tanggap at natutuwa sa relasyon nila. May mga lupain ka pala talaga, sabi ni James habang nagbibilad sila ng palay. Kailangan ko talagang galingan sa trabaho. May mamanahin naman ako mula sa mga magulang ko, pero mas marami pa rin ang sayo. Gusto ko maging provider sa magiging pamilya natin, kaya kayod kalabaw ang gagawin ko, Vivian. Mahina naman siyang tumawa. Ang pag-aasawa kailangan teamwork. Masaya ako na may provider mindset ka, pero kaya ko rin namang tumulong. Kaya wag ka sanang ma-pressure na magpundar agad ng mga bagay dahil lang may mga bagay na meron na ako. Saka bata ka pa, at kahit na maging mag-asawa na tayo, hindi naman kita pipigilan mag-explore sa pwedeng pasukin mo na career. Ngumisi naman si James. Macho dancer na lang siguro para maakit ka sa akin gabi-gabi. Ewan ko sa'yo. Pagsusungit ni Vivian. Ang seryoso ng usapan, humihirit ka na naman ng ganyan. Tawang-tawa naman ang kanyang boyfriend. Hindi sila masyadong nakakapag-date sa labas. Bukod sa busy sa pag-aaral ang binata, hindi rin naman gaanong mahilig lumabas si Vivian. Kaya kahit simpleng date lang sa bahay, masaya na sila ni James. Kapag may pasok, hinahayaan niya lang itong mag-aral. Kapag nadidistract sa kanya, hindi niya hinahayaan. Palagi pa naman siyang gustong makita ni James. Pero kapag naaalala nito ang priorities, nagtitiis na hindi siya makita. Nagluto nga pala ako ng baon mo, nakangiting sabi ni Vivian. May sabaw yan pero nilagay ko sa food warmer para mainit pa rin. Tinolang manok na paborito mo. Meron na rin snacks saka malamig na tubig. Marami yan para hindi ka mabitin. Good luck sa final exams. Sana makapasa ka. Namungay ang mga mata nito na puyat na sa pag-aaral. Napangiti siya nang niyakap siya ni James. Hinagod niya ang likod nito. Alam niya kasing napapagod na ang kanyang boyfriend. Nakatagal ako. Kaya ko to. 4th year na ako. Namamaos na sabi ni James. Makakagraduate din ako. Malapit na. Ipapasa kong exam at magiging engineer ako. Mahina siyang tumawa.
Hihintayin ko yan. Mas lalong humigpit ang yakap ni James. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Ganito pa lang, ang sarap-sarap na sa pakiramdam. Paano pa kaya kapag gumigising na ako sa tabi mo tuwing umaga? Palagi kong nakakain ng pagkain na luto mo. At uuwi ako na ikaw pa rin ang nakikita. Vivian, parang sobrang saya nun. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi niya. Natuwa rin siya na siya ang naging inspirasyon ng binata para mas igihan ang pag-aaral. Kay sarap sa pakiramdam na siya ang motivation nito para maging maayos ang buhay. Hanggang sa dumating na ang graduation day ni James. Sobrang masaya siya para sa kanyang boyfriend. Pati mga magulang nito, labis siyang pinasalamatan. Naniniwala kasi ang mga ito na napatino niya si James. Nagsikap po si James. Hindi po ako nag-push sa kanya kundi ang sarili niya. Nandito lang po ako para sumuporta. Nakangiti at magalang na sabi ni Vivian. Nag-celebrate sila sa isang restaurant. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng binata. Palagi rin itong nakahawak sa kanyang kamay at hindi binibitiwan. Nang matapos, bumalik na sa Maynila ang mga magulang ni James. Nagpaiwan naman ang kanyang boyfriend sa boarding house ni Aling Tonyang. May aasikasuhin pa raw kasi ito. Maya-maya, naisipan nilang tumambay sa garden ni Aling Tonyang. Madilim doon pero sapat na naman ang buwan para maaninag nila ang lugar. Sa totoo lang, hindi naman dito ang first meet natin. Pero dito natin napansin ang isa't isa. Nakangiting sabi ni James habang hinahaplos ang mga dahon ng gumamela. Mahina siyang tumawa. First encounter, mapanghi agad. Humalakhak din si James at hinalikan siya sa pisngi. Pero hindi ko pa pala naitatanong sa'yo. Bakit ba nagtatago ka rito noon? Nakita ko kasi sina Marco at Clarice. Alam mo naman ang mga kabaliwan na ginawa ko dati, hindi ba? Siyempre, nahihiya ako sa sarili kong kasalanan. Kaya naman, napilitan ako magtago. Paliwanag niya rito. Mataman siyang tiningnan ni James. Sana kaya ko nang higitan sa puso mo ang Marco na yon. Napangiti naman siya at hinaplos ang dibdib nito. Higit na higit ka pa kay Marco. James, matagal akong umasa kay Marco kasi first love ko siya. Pinaasa niya ako at pinaghintay. At akala ko noon, mas mahal niya ako at epa lang si Clarice sa buhay namin. Pero narealize ko na hindi pala talaga siya matinong lalaki. Pinagsabay niya kami at in the end, si Clarice pa rin ang pinili niya. Naging desperada ako. Isang hangal pero pinagsisisihan ko ng lahat ng yon at natuto na ako sa pagkakamali ko. Huminga ng malalim si James at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Sira ulo yung ex mo. Dapat hindi na rin siya pinakasalan ng asawa niya ngayon. Wala siyang kwenta. Tipid na lang siyang napangiti. Wala naman na siyang pakialam kay Marco. Matagal na yung nangyari. At lahat ng pagmamahal niya kay James na napunta at sa ibang taong nagmamahal at magmamahal pa sa kanya. Maya-maya'y biglang lumiwanag ang garden ni Aling Tonyang. Umawang ang bibig niya at napangiti sa mga ilaw. Oh, nagpalagay pala si tita ng ganito sa garden? Wow, ang ganda. Pero natigilan siya nang may tumugtog na love song mula sa bahay. At paglingon ni Vivian, napatakip siya sa kanyang bibig nang makitang lumuhod si James sa harap niya. Sa harap mismo ng mga gumamela kung saan unang nagtagpo ang mga mata nila. Wala pa akong may pagmamalaki. Kakagraduate ko pa lang. Malumanay na sabi ng binata. Pero nangangako akong magsisikap para sa pamilyang gusto nating dalawa. James, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa paghihintay. Sigurado na tayo sa isa't isa. Mahal na mahal kita at mahal na mahal mo rin ako. Kaya gusto ko na tong gawing opisyal. Inilabas ni James ang isang singsing. Tumulo ang mga luha niya at tinitigan yon at ang binata. Hindi siya makapaniwala na mararanasan niya yon. Hindi talaga pumalya si James na pasayahin ang kanyang damdamin. Vivian, my only miss, ma'am. Nakangiti nitong sabi. Will you marry me? Oo naman. Bulalas niya. Magpapakasal ako sa'yo. Gusto kong maging Miss Santiago mo. Gustong gusto ko. Nanginginig ang kamay ni James na isinuot sa kanya ang singsing. Tumayo ito at mahigpit siyang niyakap. Pareho silang umiiyak sa labis na kagalakan. Sa wakas, natagpuan niya na ang lalaking kayang pantayan ang pag-ibig na kaya niyang ibigay. Nang ikasal sila, simple lang at malalapit lang na pamilya at mga kaibigan ang dumalo. At para sa kanya,
Grande na ang makita ang mga ito sa kasal nila ni James. 1 taon pagkatapos ng kasal, ipinanganak ni Vivian ang panganay nila. Balitang-balita pa nga noon na nabuntis siya, pero sa pagkakataong yon, totoo na magkakaanak siya at ang lalaking mahal niya ang ama. Mrs. ko, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magselos. Mas maganda ka ron. Lambing ng asawa niya sa kanya. Pero naiinis pa rin si Vivian. May katrabaho kasi si James na mas batang babae na panay ang dikit dito. Pinipigilan niya naman, pero minsan hindi talaga mapigilan ang mga insecurity niya. Ganon yata talaga kapag nag-asawa ng mas bata sa kanya. Mrs. ko, promise. Kahit lumuluwa ng dibdib noon, wala akong pakialam. Faithful ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Saka, araw-araw kang maganda sa akin. 3 ng anak natin. Magdududa ka pa ba? Huminga ng malalim sa Vivian. Pasensya ka na. Naisip ko lang naman na baka matukso ka ron. Mahinang tumawa si James at pinupog ng halik ang mukha niya. Hindi ako matutukso sa kanya. Kasi mahal kita. Kahit maghubad pa sa harap ko ang kahit na sinong babae. Sa'yo lang ako tatablan kasi mahal kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ayoko ma-stress ka. Hindi ako gagawa ng kahit na anong panloloko na alam kong sasaktan ka. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Napangiti si Vivian sa mga sinabi nito. Sa ilang taon na nilang pagsasama, napatunayan niya naman na faithful talaga si James sa kanya. Kaya niyakap niya na lang ito ng mahigpit para mawala ang pag-overthink niya. Hindi siya perpekto, hindi rin perpekto si James. Pero araw-araw nilang sinisikap na maging maganda ang pagsasama nila. Para sa isa't isa at para sa kanilang mga anak. At alam nila pareho na habang sentro ang Diyos sa kanilang pagsasama, walang kahit na anong makakabuwag roon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagkakamali ay hindi marka kung anong klase tayong tao. Bawat tao ay may kakayahang magbago at piliing gumawa ng tama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.